At ayun nga, kakauwi ko lang from Davao. Wow, from Davao. So ngayon, hanggang ngayon po ay pinaghahanap si BBM kung nasan ba talaga si BBM. Ako, hindi ako naniniwala na patay na si BBM. Hindi ako naniniwala. Hindi rin ako naniniwala na stage 4 cancer na, or stage 4 or malala na yung cancer or yung karamdaman ni BBM. Hindi ako naniniwala dun. Hindi rin ako naniniwala na hindi niya na kayang dumalo sa mga event na dinadaluhan ng isang pangulo. Hindi na rin ako naniniwala dun eh. At hindi na rin ako naniniwala na hindi magaling si President Bongbong Marcos Jr. Hindi ako naniniwala dun. Hindi nga ako naniniwala na mataas na yung presyo ng gasolina eh. At hindi rin ako naniniwala na may crisis na. Bakit nga ba hindi ako naniniwala? Una-una, yun ang lumalabas sa lahat ng mainstream media. Yung mainstream media kagaya ng ABS-CBN, TV5, 1PH, GMA, 'di ba? Ano bang balita sa atin lagi? Anong ibinabalita sa atin lagi ng mga media na 'yan, 'di ba? Yung impeachment. No. So, wala talaga. Ako hindi talaga ako naniniwala. At kung nasan man si BBM ngayon, bukod sa wala din akong pakialam kung nasan siya. Dahil wala naman siyang pakialam sa atin, kaya wala na rin dapat tayo maging pakialam sa kanya. Pero yun nga, hanggang ngayon pinaghahanap pa rin si BBM kung nasaan na nga ba talaga. At yung nangyaring tawag dito, yung nangyaring araw ng kagitingan, yung video na sinasabi nila na ginaya or parang scripted na, hindi rin ako naniniwala doon. Mahirap kasi, di ba? Paniwalaan ho natin ang sinasabi ng palasyo. Dahil ang palasyo po ang hindi nagpapakalat ng fake news. Napakabuti po ng palasyo. Napakagagaling. Lalong-lalo na si Auntie Claire. Hindi nagsinungaling yung putang inang yun. Hindi nagsinungaling yun. Maniwala kayo sa akin. Napaka solid, napaka 100 billion trillion na hindi sila nagpe-fake news, no? Ang Malacanang. Pero ang tanong, asan na nga ba si BBM? Ako alam ko nasa na si BBM eh. Pero hindi ako naniniwala na patay na si BBM.